po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-202 day or 202nd day na ating share ng devotion video. And today, medyo maaga po tayong nakapagpahinga ngayon, kaya maaari tayong makapag-LS mamaya sa YT kapag kaya pa lang tayong. But anyway, kumako po muna tayo sa ating pag-share ng devotion video. So, bago tayo magpasimula na ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang mag-pray para sa ating gagawing pag-aaral na ito ng ating devotion. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. At ngayon, Panginoon, salamat po sa buhay, kalakasan at tiningan na ipinagkakalab niyo. At salamat din po dahil maaga kaming nakapagpahinga ngayon, kaya ngayon ay may oras para makapagawa, Panginoon, ng devotion video. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo lang ang may kakayahan, Panginoon, na humingi po sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat makikinig ng devotion video na ito, Panginoon, at hindi ang aking glory, Panginoon, ng magningning, Panginoon, ng aking katalinuhan, Panginoon, ngunit tanging ang wisdom at glory, Panginoon, na nagmumula sa inyo at kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Magkaligayahan na po ng inyong lingkod, Panginoon, na maging instrumento ninyo para sa pagbabahagi ng mabuting balita o ebanghelyo sa aming kapwa. Habang buhay din po kaming nagpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Dalangin po namin na marami ang maabot ng mga video na ito, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay kayo na po ang siyang kikilo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga na walang matigas na tao na puso, Panginoon, kapag kayo ang pumasok sa buhay namin, Panginoon. Dinadalangin din po namin at nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang aming magawa, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Luke 22:7. Sabi dito, paghahanda para sa pista ng Pasko. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na siyang araw ng pagpatay at paghandog ng korderong pangpasko. Message. At dito naman daw mangyayari ang paghahanda para sa pista ng Pasko, kung saan ay pinagdiriwang ng mga Israelita ang pista ng tinapay na walang pampaalsa at syaring araw para patayin at ihandog ang korderong pangpasko. Application. At kasabay nga ng pagdiriwang ng pista ng Pasko kung saan ginugunita o inaalala ng mga Israelita ang nangyaring pagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Dahil sa pinatay na kordero at ipinahid ang dugo nito sa mga poste ng pinto ng bahay ng mga Israelita, ay hindi namatay ang mga panganay na anak na lalaki nila. Ito rin ang representasyon ng gagawin sa ating ng Panginoong Yesus na kailangan siyang mamatay bilang kordero para mailigtas ang sangkatauhan. Nawa hindi mabaliwala at masayang ang mga ginawang ito ng Panginoong Yesus para makamit natin ang kalayaan na tinatamasa natin sa ngayon. Kung hindi siya naparito ay parang sinabi na hindi tinupad ng Diyos ang pangako niya. So, pari na pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, diba? Ayun na, mangyayari na ang Feast of the Unleavened Bread. Kumbaga, sa mga Israelita kasi or sa Israel ay talagang sobrang isineselebrate ang pista ng Pasko. Dahil kung saan yun nga yung pagkalaya ng mga Israelita mula sa pangalipin ng Egypt or ng Ehipto sa kanila. At yun, dahil hindi namatay ang mga panganay na anak na lalaki nila, kasi diba nagkaroon ng mga salot sa Ehipto para palayain ang mga Israelita. Pero yung pinaka-final, yung pang-10 na salot ay ang pagkamatay ng mga panganay na anak na lalaki sa Egypt. Syempre, yung mga taga-Israel noon ay alam natin na pinapatnubayan sila na ating Panginoong Diyos. Kaya through
Moses ay naligtas sila, 'di ba? So ang sabi na gawin ay magkatay ng kordero or kahit anong hayop at ipahid ang dugo nito sa um, poste ng kanilang pinto. At dahil kapag dumaan ang anghel ng kamatayan or angel of death ay maliligtas ang kung sino man ang mayroong bahid ng dugo ng hayop or ng kahit anong pwede nilang padanakin ang dugo para makita ng anghel ng kamatayan at maligtas sila. So, ang nangyari nun, ang marami sa mga Egyptian, lalo na ang anak na panganay na lalaki ng Pero o ng Parao ay namatay. So, kaya ang ginawa ng Egypt ay pinalaya ang mga Israelita at dinala ng mga Israelita ang lahat ng kayamanan ng Egypt, mga ginto, pilak at kahit anuman mga hayop, kasi nga para matigil na yung mga salot sa kanilang bansa. And ayun, 'di ba? So ginugunita yun sobra ng mga Israelita at yun nga yung gagawin ng ating Panginoong Yesus, na siya yung worthy is the lamb, siya yung kagaya ng representasyon na nangyari noon kay Abraham nung iaalay niya si Isaac sa Mount Sinai ay dahil nakikinig si Abraham sa sinasabi ng Panginoong Diyos, kaya instead na ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang bigaten son na si Isaac, ang kanyang ialay, ay mayroong dumating na lamb, ayan, or ito ang tinatawag na tawag dito, kordero. So, ayun, kagaya din sa ating Panginoong Yesus, siya ang tinatawag na kordero ng Diyos, siya ang begotten Son, siya ang 100% God and 100% na tao nang pumarito dito sa mundo. At kung hindi siya dumating dito, ay wala tayong tinatamasang kaligtasan. Wala tayong pag-uusapan ng New Covenant na nangyayari ngayon. Pero, kasi namumuhay ang mga Israelita noon sa Old Testament or Old Covenant, diba? Pero sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, dahil tinanggap natin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay, ay ayan, meron tayong kaligtasan, meron tayong salvation, which is we can share it to everyone na makakausap natin, makikilala natin, na pwede din nating ibahagi ang ating mga life story nang sa gayon it will turn out to be an inspiration to them, diba? And yun nga yung sinasabi na let the light of the Lord shine upon us. Nang sa gayon ay maging curious ang mga tao kung ano ba ang meron sa atin, kung bakit ganun na lamang na kahit tayo ay husgahan, tayo ay laitin, tayo ay saktan physically, emotionally, or spiritually ng mga tao, is nananatili pa rin tayo na at peace because we are one with Christ, diba? And syempre, kung sino ang pinanahanan ng Holy Spirit at ng ating Panginoong Diyos, there is peace, there is love, there is joy. Sabi nga, yung fruit of the Spirit was 9 na katangian ng isang tao. So, ayan, syempre, hindi natin pwedeng sabihin na ang Panginoon ay sinungaling. Dahil kung ano yung pinangako niya kay Abraham noon, that Abraham will be the father of faith, ayan, at sindami ng mga buhangin sa dagat at sindami ng bituin kalangitan ang kanyang magiging lahi, diba? Which is, we belong doon sa sinasabing yun at sa pinangakong yun ng Panginoong Diyos kay Abraham. Kumbaga, hindi man tayo naabutan ni Father Abraham, pero yung pangako ng Diyos ay nanatili mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, diba? So, it is really, there is really a reason for us to rejoice, for us to be thankful, for us to glorify the name of the Lord dahil sa kabutihan niya at sa pagtupad niya ng kung ano yung pinangako niya kay Abraham, at tayo na nakipag-isa sa Panginoong Diyos ay nakabilang na rin doon. Dapat hintil tayo dapat hindi tayo kabilang sa lahi ng Diyos, pero dahil sa New Covenant na
ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, na kagaya sa sinabi that John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting or eternal life, diba? So tayo na mga tumanggap, bagamat nung una hindi tayo karapat-dapat dahil we all fall short from the glory of God, pero binigyan pa rin tayo ng chance ng Panginoon para magbalik loob sa Kanya, dahil yun naman talaga ang relasyon ng ating Panginoong Diyos at ni Adam and Eve noon. Kaso, pinasok ng kasalanan, pinasok ng tukso, pinasok ng mga masasamang kaisipan, kaya nakagawa ng mga pagkakasala at pagkakamali. Pero sabi nga, God is our restorer. When whatever things na nawala sa'yo, whatever things you lost, whatever family that you've lost, whatever possession that you've lost, whatever dignity that you lost, diba? The Lord can restore it to you and can return it back to you tenfolds, 100 folds. And sabi nga sa ating Panginoon, yan ang may-ari ng langit, lupa at lahat ng meron, diba? Kahit pagsamasamahin mo pa ang lahat ng mayayaman, makapangyarihan, sikat dito sa buong mundo, walang makakatalo sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw ay nakakapit ng matibay at nananalig ng matibay sa ating Panginoong Diyos, talo mo pa ang lahat ng pinakamayaman sa mundo, dahil ang Panginoon hindi nalulugi, hindi nang iiwan, hindi sumisira sa kanyang pangako at covenant sa atin. Lagi itong mangyayari at matutupad. Maaari nga itong mangyari at matupad pa kahit habang nabubuhay tayo o kahit lisanin natin ang mundong ito. Dahil sabi ng Panginoon, ang kanyang mga salita kailanman ay hindi magkakabula. So, hindi pwedeng hindi ito mangyari, hindi pwedeng hindi ito matupad. May ibang matagal man o mabilis, pero mangyayari at mangyayari pa rin ito, diba? Kaya, nawa, we have a willing heart and humble heart na magpasakop at magpasiyasat sa ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ay mapagharian niya tayo at papasukin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. So hanggang dyan na naman po ang ating share ng devotion video, dahil kailangan na rin pong magpahinga at matulog ng inyong lingkod. So let us all close into prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa iyo, narito po kami, Panginoon, at muli nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan sa ngayon, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na dapat lamang na alalahanin namin, Panginoon, ang greatest sacrifice na ginawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na siya ang naging worthy is the Lamb, Panginoon. Siya ang inialay na kordero, Panginoon, para sa katubusan ng aming kasalanan, sapagkat kung kami, Panginoon, ang gagawa noon, ay hindi kami makakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Pero dahil sa ginawang yun ng Panginoong Jesus, Panginoon, na nakalathala at nakasulat pa sa inyong mabuting balita na Biblia or Bible, Panginoon, ay meron kaming mababasa, meron kaming mababalik-balikan, Panginoon, at malalaman at makikita ng bawat isa, Panginoon, kung gaano nyo kami kamahal at pinapahalagaan, Panginoon. Maaaring ang mga tao, Panginoon, ay hindi kami pahalagaan na kagaya ng pagpapahalaga ninyo sa amin, Panginoon. Pero you treat us so precious, Panginoon, na para kaming ginto, Panginoon, para kaming diamante, Panginoon. Yun ay dahil nakapag-isa kami, tinanggap at patuloy na namumuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, I pray, Lord God, para sa lahat ng mga financial na mga pangailangan ng aming kapwa, Panginoon, either sa work, Panginoon, or sa mga business o negosyo, Panginoon. I pray, Lord God, that you will provide for everything that we need, mga pagpapagawa ng mga bahay, hospital, pagbili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, at ano pa man po mga binabalak na inyong mga anak, Panginoon, at tagasunod, Panginoon, ay alam namin pagpapalain ninyo, nang sa gayon, Panginoon, ay magamit ito upang makatulong pa lalong higit, Panginoon, sa mga lubos na nangangailangan, lalong higit, Panginoon, ang mga sumasampalataya at nananalig sa iyo. I pray also, Lord God, for the sick, Panginoon, because you are our healer, Panginoon. No sickness will prosper into our life, Panginoon. No disease will prosper in our life, Panginoon. And we know, Lord God, nag-ano man ito kalubha, Panginoon. Ito man ay malala o simpleng mga sakit, Panginoon,
ay binawasak namin ang gawa ng kaaway, Panginoon. No sickness will prosper and maghahari sa aming buhay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, it is your glory, it is your strength, it is your Holy Spirit, Panginoon, na mananatili sa amin, Panginoon. Kaya anumang mga badya ng mga sakit o karamdaman na hindi mangyari sa amin, Panginoon, sapagkat kami ay inyong mga anak, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang mga taong kilala namin, Panginoon, o sa hindi sinasadyang pangyayari, Panginoon, ay kailangan ng pumanaw, Panginoon, magpaalam sa mundo ito, Panginoon. Pero we know, Lord God, na bago man sila, Panginoon, mawalay sa kanilang mga physical na katawan, Panginoon, ay nakapagsisi at tumanggap sila sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Lord God. Hindi po, we pray for all the country, Panginoon. There will be no war, Panginoon, no famine, no poverty, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magkakaroon ng peace, unity, Panginoon, and harmony sa bawat mga bansa, Panginoon, at magkakabati-bati po ang lahat at magkakapatawaran, Panginoon. And we will all be serving and hearing, Panginoon, your word, Panginoon, your good news, Panginoon, na nais na marinig at maintindihan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun po, Panginoon, we pray for the prophets, pastors, missionaries, teachers, workers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong membro, Panginoon, na pumupunta sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, kahit sa mga liblib, mahirap mapuntahan, nakakatakot, mga dangerous, Panginoon, ay ginagawa ng bawat isa ang kanilang makakaya, Panginoon, upang kahit sa panig ng mundo, Panginoon, ay may nakakakilala sa inyong pangalang Jesus, aming Diyos at tagapagligtas, Panginoon, na kung ano't ano man po, Panginoon, ang mga tawag ng bawat isa, Panginoon. Ang importante, Panginoon, ay we are following, we are pinaghaharian, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang laging lumulukob sa amin, Panginoon. Kayo po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, na naman po ang mga prayer, Panginoon, na aming nakalimutan, Panginoon, ay kayo na po nawa, Panginoon, ng magdagdag, Panginoon, para sa aming buhay, Panginoon, na maging kalugod-lugod at worthy, Panginoon, na makasama sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ng kalakasan. Ingatan niyo po ang aming kalusugan, Panginoon. Ang mga aksidente, Panginoon, o mga hindi magandang mangyari, Panginoon, ay nire-rebuke namin, Panginoon, na hindi mangyayari at magaganap sa inyong mga anak, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay lahat ng mga mabuting bagay ay matatamasa at makakamit namin, Panginoon. Muli, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.